Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ikaw ang nagpabakasyon kay Nana Rosa tapos iiyak ka sa paglalaba? Tudyo naman ni Joaquin sa kanya pagkatapos yan itong halikan. Hawak pa rin ito ang baywang niya at nakayuko dahil hindi niya magawang makipagtitigan dito. Matapos mamugto ang mga mata niya sa kakaiyak. Kumain ka na ba? Tanong niya sa ama ng anak niya sa pagitan ng paghikbi. Kung saan ito nanggaling ay hindi niya na gustong itanong pa. Ang mahalaga ay umuwi ito para sa kanila ni Alexa. Hindi siya gagawa ng anumang ikagagalit ni Joaquin para uuwi pa rin ito sa kanila ni Alexa. Gabi-gabi katulad ngayon. Tapos na, sa expressway kanina. Sagot naman ito sa kanya. Ibig sabihin ay sa Maynila ang pinuntahan nito o kaya sa southern part ng Luzon. Kung inalayo nito si Nancy sa San Fabian, ay wala siyang idea. Ang mahalaga ay siya pa rin ang nakatira sa bahay nito at hindi siya pinalayas para kay Nancy ang ipalit sa lugar na niya. Nakatanaw pa rin siya ng pag-asa. Ako na magtatapos niyan bukas. Bakit ba naglalaba ka ng ganitong oras? Hinilas siya nito para umakyat na sa silid. Hindi ako makatulog. Mahina niyang sagot dito. Napangiti naman ito ng maluwag sa kanya. Akala mo ba hindi ako uuwi? Nakangiti nitong tanong. Iniwas niya ang mata nang maghubad ito at magpalit ng t-shirt at boxer shorts. Humiga siya sa malaking kama at iniyakap ang braso kay Alexa na mahimbing nang natutulog. Maya-maya'y binuhat ni Joaquin ang anak at inilipat sa orihinal nitong higaan. Kumabog naman ang dibdib niya nang tumabi si Joaquin sa kanya at iniyakap ang isang braso nito. As much as I want to make love to you, I'm exhausted from a long drive. Wika nito na ipinikit na ang mga mata. Ipinatong niya ang kamay sa braso nito at isiniksik ang ulo sa dibdib nito. Nakahinga na siya na maluwag dahil hindi nagalit si Joaquin sa kanya at hindi rin pala siya nito sinukuan. Nagising siyang wala na sa tabi niya si Joaquin at 6:00 na ng umaga. Napablikwas siya ng bangon at nagmamadaling naghilamos. Pagbaba niya ay wala pa rin si Joaquin at paalis na rin ang ama nito papunta sa bukid. Pasensya na ho, tinanghali ho ako ng gising. Paghingi niya ng paumanhin dito. May pandesal na binili si Joaquin kanina. Huwag mo akong alalahanin. Bakit hindi ka bumalik sa pagtulog? Magluluto lang ho ako para makakain kayo ni Joaquin ng almusal. O siya, ipahatid mo na lang sa tauhan sa bukid. At doon na lang ako mag-aalmusal. Bili naman ito bago ito tuluyang lumabas. Pagkatapos niyang magsalang ng kanin sa rice cooker, ay nagbukas siya ng ham at nagluto ng itlog. Alam niyang nasa bukid si Joaquin dahil wala namang baka sa banyo na naligo ito. Bago pa man siya matapos sa pagluluto ay nasa likod na niya si Joaquin na tumutulo pa ang pawis sa noo nito. Ang sabi ko kay tatay ay huwag ka ng paglutuin ng almusal para sa amin. Wika nito nang kumuha ng tubig at tuloy-tuloy na inubos ang laman ng baso. I'm sorry, tinanghali ako ng gising. Ipapahatid ko na lang kay tatay ang almusal niya sa isa sa mga tauhan mo. Akin na yung tsanse. Pilit itong kinukuha sa kanya pero nagpumilat siyang tapusin ang pagluluto niya. Sumantal naman si Joaquin sa kitchen counter habang nakatingin ito sa kanya. Magaan lang naman ang magluto, tsaka wala naman akong ginagawa rito. Pilit niyang wika rito. Kagagalitan ako ng daddy mo kapag nalaman niyang ito lang ay ipinalit mo sa pagiging Vice President for Marketing mo sa kumpanya ninyo. Mas malaking responsibilidad ang maging isang ina at asawa. Sagot naman niya rito. Kung ano man ang reaksyon ni Joaquin sa sinabi niya, ay hindi niya nalaman dahil tumunog ang telepono sa bulsa nito na agad naman itong sinagot. Si Nancy.
Kung ano na naman ang kailangan ng babaeng iyon kay Joaquin ay hindi niya alam. Pero sa ngayon ay ilalaban na niya ang karapatan niya sa lalaking minamahal. Umakyat si Joaquin sa silid at lumipas ang ilang minuto ay nakaligo at nakabihis na ito. Napasimangot siya ng tila wala na itong balak kumain. I need to go. Wika ni Joaquin sa kanya at agad uminit ang ulo niya sa pagbabaliwala nito sa pagkaing nakahain. Tumawag lang si Nancy, nagmamadali ka na? Tanong niya na may inis. Magkasama lang kayo kahapon at hating gabi ka na umuwi. Napakunot ang noo naman ni Joaquin at tiyak din niyang nagpipigil ito ng ngiti. Sa inis niya ay niligpit niya ang pinggan at kubyertos sa kapadabog na bumalik ng silid. Sumunod naman si Joaquin sa kanya. I'm sorry. Ang sabi ko kasi, huwag ka na magluto para sa amin ni tatay. Dahil okay na naman kami sa kape at pandesal. Ayokong napapagod ang prinsesa ni Lucas Valiente. Baka mapasugod yun dito nang wala sa oras. Pumunta ka na kay Nancy. Baka mas masarap siya magluto. Wika pa rin niya sa inis. Tumawa na ng malakas si Joaquin. Saka inilapag ang susi ng kotse sa bedside table. Okay, sige tara na. Kumain na tayo. Mamaya na ako kakain pagising ni Alexa. Umalis ka na baka mainip pa si Nancy. Halika na, kakain na nga tayo. Hinila nito ang kamay niya pero humiga siya sa kama. Imbes na sumama siya kay Joaquin. Stubborn woman. Di iiling naman na wika ni Joaquin. I really have to go, Allison. Dahil maghapon akong wala sa opisina kahapon. Bumalik ito sa pisngi niya saka ito nagmamadaling umalis. Muling umiyak naman sa inis si Allison. Si Joaquin ay hindi sa opisina tumuloy kung hindi sa dagupan, kung saan naroroon si Nancy at kasama nito si Joey. Hindi mawala sa isip niya ang lungkot at tila naiiyak na itsura ni Allison, pero may hinahabol siyang oras. Paalis na si Joey at Nancy patungong Maynila at kailangan niya makausap ang dalawa para mapigilan niya ito. Kung hindi na rin niya siya patatahimikin ng ama ni Nancy na ang alam ay siya ang totoong kasintahan ng kaibigan at may ibang pakay pa siya, kaya gusto niyang makausap ng personal ang dalawa. Pagdating niya sa restaurant ay naroon na ang dalawa at naghihintay sa kanya. Si Nancy ay tila balisa na rin dahil na rin sa pagtakas nito sa ama. Bakit kailangan mong tumakas sa inyo? Ano to? Nagtanan kayo? Nakakunot ang noo niyang tanong sa dalawa. Pinipilit ni Dad na tayo ang magpakasal. Kahit sinabi ko na rin na hindi ikaw ang ama kung hindi si Joey. Alam mo namang ayaw sa kanya ni Dad. Pero hindi ito ang solusyon, Nancy. Giit pa rin niya sa kaibigan. At anong solusyon sa tingin mo? Balik tanong naman sa kanya ni Nancy. Kailangan ninyong panindigan ang pagmamahalan ninyo sa mga magulang mo, Nancy. Kahapon din nagpunta ang daddy mo at si Allison ang nakausap. Sa pagkakaalam niya tayo ang may relasyon. Sinabi ko na sa kanya ang totoo. Pero alam mong ayaw nila kay Joey. Napatingin siya sa kasintahan ni Nancy na tila ito ang kasagutan sa problema niya. Ano ba kasi ang plano mo kay Nancy? Pagalit niyang tanong kay Joey. Baka balak mo lang lokohin tong kaibigan ko. Mag-isip-isip ka muna. Seryoso ako kay Nancy. Siya ang mahal ko. Ano nangyari sa fiancé mo? Tanong naman niya dito. Magulang namin ang may gusto nun. Ipinaglaban ko si Nancy sa pamilya ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako gusto ng daddy niya. Sa isang banda ay naiintindihan niya ito. Matapobre ang ama ni Nancy. Kung ikukumpara kay Lucas Valiente, ay mas gugusto niya ang ganoon kay Lucas. He speak with authority. Hindi ito mayabang o matapobre. Ang pagiging arugante nito ay dala ng kayamanan at katayuan nito sa buhay. But his employees admire and respected him. May job offer ako sa inyo. Panimula niya sa proposal na sasabihin, I need you to take over my position. Wala akong alam dyan. Mabilis na sagot naman ni Nancy. Sa parting iyon ay magkaiba sila ni Allison. Si Nancy ay wala talagang hilig sa pagpapatakbo ng negosyo. Samantalang si Allison ay namamasukan pa sa ama nito. Kahit kung tutuusin ay hindi nito kailangan magtrabaho. I am not referring to you. Itong si Joey ang kailangan magtrabaho. Dahil kailangan niyang patunayan sa daddy mo na kaya niya kayong buhayin.
Ano naman ang alam ko dyan? Mabilis din namang tanggi ni Joey. Ano ba naman kayong dalawa? Pare-pareho lang tayo ng tinapos na kurso. Gusto nyo bang maayos ang relasyon nyo sa pamilya ni Nancy o hindi? Parehong napabuntong hininga naman ang dalawa na hindi handa sa bagong responsibilidad. Bakit ipapaubaya mo kay Joey ang pamamahala gayong nandiyan ka naman? You can make him your assistant o kung anumang posisyon. Kailangan ko nang iwanan ang San Fabian. Poultry supply? Pagtatapat niya kay Nancy. I'm sorry, but I also have to fix my family. Nakipag-bargain na ako sa ama ni Allison. Hinarap mo na ang daddy ni Allison? Manghang tanong naman ni Nancy. Tinanggap ka nila? Marahan siyang tumango sa kaibigan. Yes, on one condition. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Anong condition? Halos sabay na tanong ng dalawa. That I'll be working in their company. At doon kami titira sa Maynila. Paano si tatay? Tanong naman ni Nancy. Nandiyan na si Nana Rosa para mag-asikaso sa kanya. Dadalasan ko na lang ang pag-uwi ko. Kaya kailangang tanggapin ni Joey ang pamamahal sa poultry supplies. Dahil sa susunod na buwan, ay baka magtagal na kami sa Maynila. Wow! Manghang bulalas naman ni Nancy. So okay na kayo ni Allison? Yes, pero hindi niya alam na nagpunta ako sa opisina ng daddy niya. Let's keep it secret for the meantime. Ibig bang sabihin, pwede na akong dumalaw kay Alexa? Excited na wika naman ni Nancy. Pwede naman, pero hindi niya kailangang malaman na nagkabalikan na kayo ni Joey. Bakit naman? Nagsiselo siya sa'yo. Ang alam niya magkasama tayo kahapon hanggang hating gabi. I kinda like it. I bring the fire in her eyes when she's jealous. Hayaan mo munang kiligin ako. Joaquin? Isang halakhak ang pinakawalan niya bago tumayo at inaya ang dalawa na makipag-usap sa ama ni Nancy. Ano ang pakiramdam na makakaharap mo na ang father-in-law mo? Halos pabulong na tanong ni Joey sa kanya. Para akong hihimatayin pare. Maiihinga yata ako sa pantalon ko kahapon. Inihampas naman ni Nancy ang shoulder bag sa kanya na narinig ang pinag-uusapan nila. Dadagdagan mo pa ang kaba ng tao. Gusto na ngang umatras. Naiinis na wika nito. Muli na naman siyang napatawa ng malakas. Nahirapan si Joaquin at Nancy na kumbinsin ang ama ng huli na ipakasal ang anak nito kay Joey sa halip na sa kanya. Kailangan pa niyang sabihin na ang pakakasalan niya ay si Allison na isang anak ng Valiente clan. Sa huli ay iniutos ng ama ni Nancy na huwag munang ipaalam sa publiko ang tungkol kay Joey at Nancy dahil na ipamalita na nito na siya ang pakakasalan ng anak nito. Pagkatapos ng eleksyon ay saka paplanuhin ang kasal ng dalawa. Si Joey naman ay nangako sa ama ni Nancy na siseryosohin na ang pagtatrabaho para sa mag-ina nito. Pagkatapos nilang makausap ang ama ni Nancy, ay bumalik sila sa opisina para pag-usapan ang paglilipat ng pamamahala ng poultry dealership sa dalawa. 70% shares ay pagmamay-ari ni Nancy at ang 30% shares niya ay bibilhin ni Joey on installment basis. Ilalaan niya ang perang iyon sa trust fund ni Alexa. Ano naman ang magiging trabaho mo sa kumpanya nila ni Allison? Tanong naman ni Nancy. Hindi ko pa alam. I had no idea about Valiente Airlines. Ang totoo'y, hindi ko alam na hahantong sa ganoon ang magiging pag-uusap ko sa daddy niya. Bakit hindi ka tumanggi? Oh, come on. Si Joey nga kandautal sa harap ng daddy mo. Ako pa kaya na isang emperor yata ang nakaharap ko. Joaquin, kilala kita pagdating sa paninindigan. Kapag ayaw mo sa isang bagay, walang makakapigil sa'yo. Malaki ang atraso ko sa pamilya nila. Allison got pregnant at 18. Itinago ko pa sa kanilang apo nila sa loob ng 4 na taon. Napasandal siya sa swivel chair habang inaalala kung paano niya nakita ang galit ni Lucas sa kanya nang kausapan niya ito at ng ina ni Allison ng sarili nila. Si Elena Valiente ay may hinahon namang inalo ang asawa nito. Kaya nangako siya na
aayusin niya ang pagsasama nila ni Allison at susunod siya sa gusto ng ama nito na ibalik sa Valiente Airlines si Allison sa lalong madaling panahon. Pero desisyon ni Allison ang mga iyon. Pero sanay na may ginagawa din ako. Allison was young and confused. Isama na ang hindi nito handa sa ganoong responsibilidad. In fairness, nakikita ko namang bumabawi siya talaga sa anak niya. At syempre sa'yo. Tudyo naman ni Nancy na alam niya ang ibig nitong sabihin. Magkakaroon na ba ng little Joaquin or another little Allison? Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan niya. An image of Allison lying in his bed came to his mind. Ipinilig niya ang ulo para alisin ang pag-iinit ng katawan. Isa pa sa dahilan kung bakit ako pumayag na tumira sa Manila ay para ibalik si Allison sa mundo niya. Hindi ko gustong itali siya sa pagluluto at paglilinis ng bahay na malayo sa kinagisnan niya. She's a billionaire for pity's sake. Kapag nalaman ng angka niya na gumigising si Allison ng alas 5 para magluto ng almusal, baka sugurin ako ng mga yun dito. Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Natatawang wika naman ni Joey. May kapatid ba o pinsan yan? Biro naman ito. Isang matalim na tingin naman ang ipinukol ni Nancy sa kasintahan. Ikaw Joey ha, umayos ka. Ako ang susuntok sa'yo kapag nalaman kong niloko mo tong kaibigan ko. Biro lang. Hindi ko naman gugustong magkaroon ng girlfriend na katulad ni Allison. Kailangan mo munang masaktan ng paulit-ulit bago ma-realize na mahal ka naman pala talaga. Napabuntong hininga naman siya sa sinabi nito. But it's all worth it. May hina niyang sagot rito. Ikaw kasi, walang tiyaga sa sakit. Ganoon naman talaga pagmahal mo. Tatanggapin mo kung ano ang kaya niyang ibigay para lang huwag siyang mawala sa'yo. Sagot naman ni Nancy. Lumapit naman si Joey dito at niyakap ito. I'm sorry na nga. Hindi ka na masasaktan. Pagmula sa ngayon. Pangako naman ni Joey. Natawa siyang napailing sa paglalambingan ng dalawa. Umayos na kayo. Marami pa tayong trabaho. Wika niya na inilabas ang lahat ng folder sa drawer para simula na ang pagtitrain niya kay Joey at Nancy. Alas 6 na magpasya siyang umuwi sa bahay. Nakatapos na magluto si Allison ng hapunan at katatapos lang din itong maligo. Tinitigan niya ito at umiiwas naman ang mga titig nito sa kanya. Lumapit siya at binigyan ito ng masuyong halik. Natapos ba ni Dadang ang paglalaba? Tanong niya dahil kumuha siya ng isang tauhan para siyang tumapos ng nilalabhan ni Allison kagabi. Oo, gusto mo na bang maghapunan? Iba sanang hapunan ang gusto ko. Tudyo naman niya agad na pinamulahan si Allison. Maghahain ako. Iwas nito sa kanya. Saka lumabas ng silid. Nagbihis siya sa kakinarga ang anak pababa sa komedor. Tumawag si Kuya James sa akin. Tila nag-aalangan naman wika ni Allison nang nasa silid na sila. Siya na naglinis sa kusina kanina habang inaasikaso ni Allison ang anak. Bakit daw? Kaswal niyang tanong bagamat alam na niya kung bakit. Ikakasal na sila ni Ara sa susunod na buwan. Gusto nilang gawing flower girl si Alexa. Walang problema. Kailan tayo luluwas? Tanong niya rito. A day before the wedding. Gusto mo bang sumama? Walang katiyakan itong tanong. Nagibit balikat lang siya. Tila naman nawala ang ngiti sa mukha ni Allison. Hindi ko alam kung pwede kong iwanan ang opisina ng ganoong katagal. Tiyak na hihingi ng pamilya mo na makasama si Alexa ng mas mahaba-haba pa. Pinapayagan mo na si Alexa na sumama sa akin at malayo sa'yo? Irritable na nitong tanong. Bakit naman hindi? You're her mother, in fact. Naisip ko na rin yun na maganda kung magbakasyon kayo sa inyo. I wonder you change your mind all of a sudden. Hindi nito napigilang sabihin. Akala ko ba'y hindi sa'yo ang ipinagbubuntis ni Nancy? Bakit parang binabaliwala mo na si Alexa? What are you talking about? Natatawa niyang tanong dito. Lumapit siya dito at inilapit ang katawan. Naaawa ako sa iyo dito. This isn't your life. Your family owned an empire. Pagbalik ni Nana Rosa, hindi ko gustong makita pa na hahawa ka ng sandok o ng walis.
Kung sa ibang pagkakataon ay mas gugustuhin niya ang ganito. Simple lang ang buhay nila sa San Fabian, pero kontento na siya. Hindi niya alam ang kahantungan ng pagpayag niya sa kagustuhan ni Lucas Valiente na magtrabaho siya sa kumpanya nito. Pero kailangan niyang gawin iyon para kay Allison at Alexa. Ano naman ang gagawin ko sa maghapon? Pwede kayong mamasyal ni Alexa. May mall na malapit dito. Bakit ayaw mong sumama? Tumalikod ito sa kanya para itago ang inis nito. Bakit hindi na lang kami sumama sa iyo sa opisina mo? Pwede akong tumulong sa paperworks mo doon. Nandoon na si Nancy kaya kaya na niya yun. Nangingiti niyang wika rito. Kaya ayaw mo kaming dalhin doon dahil nandun si Nancy? Hindi naman sa ganon. Masyado lang maraming trabaho sa opisina at hindi ko kayo maaasikaso. Maiinip lang kayo doon. Okay. Mahina nitong sagot na alam niyang napipilitan lang. Sige, kung gusto niyong pumunta bukas sa opisina, pasama ka sa isang tauhan para hindi ka maligaw. Maaga akong papasok bukas. Hindi ko alam kung anong oras gigising ang anak mo. Okay na ba? Tanong niya na mapansing. Patamlay ng patamlay ang mood ni Allison. Hindi na. Dito na lang kami sa bahay. Baka magalit si Nancy kung pati oras mo sa kanya sa amin mo ilalaan. Nancy clearly knows where she stand. Kayo na ang una kong pamilya at kayo ang priority ko. Hindi na ito sumagot pero nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata nito. Gusto niyang itigil ang pagpapangga pero masisira ang mga sorpresang pinaplano niya para kay Allison. Lumapit siya at inayos ang buhok nito sa likod sa kahinawi niya. Bumaba ang labi niya at sinimulang halikan ang batok nito. Pumarap naman ito sa kanya at nauwi ang halik niya sa pisngi ni Allison. Kung papipiliin ka sa amin ni Nancy, hindi ko kailangang mamili. Sagot niya sa pagitan ng paghalik. Siya nga naman, naiinis nitong wika sa kanya. Kung pwede naman kaming sabay. Napalakas ang tawa niya at pinangko niya ito at mabilis na iniga sa kama. He doesn't want to spoil the surprise. Hahayaan niya munang magselos ito na magselos kay Nancy. Dahil kinikilig pa siya. I don't have time to talk right now. Bukas na yung question and answer mo. Hindi na ako magtatanong. Pagmamaktol pa rin ito. Aalis na lang kami ni Alexa. Total may Nancy ka rin naman. Nagsiselos ka ba kay Nancy? Pilyo niyang tanong rito. Knowing Allison, hindi naman ito aamin. Pero nasisiyahan siya sa nakikitang inis sa magandang mukha ni Allison kapag nagsiselos ito. Of course not. Liar. Ano mang sasabihin pa ni Allison ay napigil na nang siilin niya ito ng halik at nagsimulang paglakbayin ang mga kamay. Mas naging mapusok naman ito ngayon sa pagtugo na tila may gusto itong patunayan. Agad itong itinaas ang t-shirt niya para mahubad saka isinunod ang pagbaba ng boxer shorts niya. Nang hawakan nito ang bagay na nasa pagitan ng hita niya, ay mabilis niyang inalis ang kamay nito. Naniningkit naman ang mga mata nito sa iritasyon. Hindi ko na ba pag-aari yan? Gusto niyang bumunghalit ng tawa sa pagsiselos nito. Gusto niyang sagutin kahit kailan ay hindi niya hinangad na hawakan yun ng iba. Allison owns him, pati na ang puso at kaluluwa niya. I don't want to explode right away. Pag-amin naman niya rito. Kaya kung gusto mo ng mahabang foreplay, iwasan mo muna ang parating yan. Napangiti naman si Allison sa kaniyakap ang mga braso sa leeg niya. Bumabang muli ang halik niya sa dibdib nito at pinaglandas ang mga kamay sa katawan ni Allison. Nauwi sa mahihinang ungol anuman ang sasabihin nito.